Magandang araw sa inyong lahat. Saan man panig kayo ng Pinas naroroon. Magandang tanghali. Maganda na sikat ng araw natin ngayon. At kung saan panig man kayo ng mundo naroroon, batiin ko rin kayo. God bless po sa ating lahat. Kasadahan natin itong nagrally kahapon. Yung mga supporters ni Pastor Kibuloy. Parang nakakagulat din Hindi naman ako kamimbro ng religion ni Pastor Kibuloy. Pero nagulat din ako kahapon na panood ko sila. Ganito pala sila karami talaga. At saka hindi lang naman yung pinakita dun sa Liwasang Bonifacio. Pati pala sa iba't ibang panig ng Pilipinas at saka sa ibang bansa, meron din napakita nila na hindi naman ganong karami doon sa ibang bansa, pero basta't bawat lugar, parang kasabay din talaga nung pag-arali na yung kahapon. Pero kahit ganong karami, pero siyempre, ang sabi ng mga kritiko doon, siyempre pag kahit Kibuloy yun at hindi naman direkta kay Duterte, parang ang sinasagasaan na rin dito di si Duterte. At dito nag-comment dito isang vlogger ito, wala naman daw buhay yung mga taong nagsimuta dahil lilimandaan daw naman. Pakinggan niyo sabi niya. Tingnan niyo yung picture o yan may mga silya pa yan. So ibig sabihin mas na-occupy, parang pag tiningnan mo marami kasi nakasilya. Ang mga rally na marami talagang tao tulad nung kay Leni Robredo, walang mga silya, nakatayo ang tao. Talagang siksikan. Ay ito may mga silya may mga monoblock. Anong klase bang rally yan? Ano bang klaseng rally yan? And yet, may mga silya na nga yan, kunti pang dumating yung 500. Miniliit niyang masyado. Pero dahil ang pinakita niya yung mga silyang mga nakahanay doon, yung inihanda raw. Pero wala pa namang nakaupo. Kukunti nga, wala pa naman tao. Ang ibig kong sabihin, ang pinapakita niya dito, yung nung mga oras na hindi pa nag-uumpisa yung rally, maaga pa. Yun ang pinakita niya picture dito sa kanyang vlog. Talaga, wala pa ng tao, mga silya lang na nakahanay. Pero yung totoong dami ng tao, sabi pa nga niya dapat daw ay wala nang silya at mga nakatayo. Mga nakatayo talaga. Hindi niya yung pinapakita. Talagang ito yung mga vloggers na mapanlin lang kabilang itong tao ito. Di naman ako supporter ni Kibuloy. Pero talaga ako sangayon. Talagang nagtataka rin ako ganun pala karami ang mga membro ni Kibuloy. Yung Kingdom of Jesus Christ niyang yun. Tapos ito, dahil siyempre kalaban ito Kalaban ito ni Duterte, anti-Duterte ito. Numero 1 kritik ito ni Duterte. At pag sinabi ng Duterte, kaugnay si Kibuloy dahil magkaibigan tong dalawang ito. At siyempre, ang mga inumpisahan ng gulo ng isimin pero may kasangkot dyan si Duterte. At itong tao na ito, talagang hindi ito sasangayon talagang ganong karami ang nagpuprotesta at humihingi ng hustisya para kay Pastor Kibuloy. Yung kaya sinisigaw nila hustisya. Nakakagulat din. Ang sinasabi nitong taong ito, itong vlogger nito, anong sinasabi nila na kalayaan? Dahil lang titulo kaya nung kanilang rally ibalik ang kalayaan sa tao at ang kapangyarihan. Sabi niya, ibabalik. Anong kapangyarihan ang nawala? Sabi niya ganyan. Siyempre ang tinutukoy naman dito ng mga membro, yung SMNA nga ni Pastor Kibuloy na isasarap. Sabi naman itong kritiko nga ito, wala namang nawala sa kanila. Natapos lang yung kanyang pag-i-enjoy ng mga ginagawa niyang kasamaan nung hindi na si Duterte Pangulo, sabi niya. Pero wala namang nawawala. Walang kapangyarihan, nasa mamayan pa rin, sabi niya. Basta nagtatanggol siya, yun ang pinaka-bottom line nun. At sa isip-isip ko nga rin, sa akin lang ding palagay, parang ang tao talaga, nakikiramdam lang din sila.
Talang tinitingnan ko mga kabataan. Tapos talagang hindi mo masasabi sila na may nakilahok lang na halimbawa yung mga aktivista. Siyempre mga organisadong grupo ito. Pag ito inanyayahan mo talagang may gawa man o wala, talagang nagsisipunta sila. Pero ito talagang mga taong mga sibilyan talaga sila na talagang gusto lang nilang ipagtanggol si Kibuloy. Dahil nakikita mo ron sa mga banners na daladala nila, ang nakalagay po nga, kinukundida yung terrorist group na NPA, nakalagay doon sa malaki nilang banners. Di sabi ko wala ritong aktivista na napalahok. Talagang napakarami talaga nila. Mga kabataan, karamihan. At siyempre mga membro daw ito, di umano. Hindi ko naman alam to dahil hindi naman nga ako supporters ni Kibuloy. Ang ibig kong sabihin dito, ang pinupunto ko, talagang pag itong mga taong ito ay bumigay, ito ay nagmatigas. At talagang nagmatigas din naman yung ating gobyerno. Talagang meron talagang mangyayari. Either na ang sumurrender ay yung tao dahil sila ay mamamayan lamang o yung gobyerno na talagang may kapangyarihan sa panahon ito. Parang ganun ang nakikita ko. Mukhang decided sila kahapon tapos ngayon na namang umaga. Naroon na naman sila sa harap ng Senado at parang proteksyonan si Pastor Apollo Kibuloy. At sa lahat ng ito ang bali parang binibigyan diin. Lalo na nung may mga nagsipagsalita doon kaya sa entablado si Harry Roque, si Salvador Panilo, si Dr. Lorin Badoy, at saka si Ka Eric Silis. At medyo natouch din ako doon sinasabi nila na walang utang na loob. Kaya nangyayari ang ganyan. Dahil ito nag-umpisa gawa nung nagsalita si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos na wala daw ibang dapat gawin si Pastor Kibuloy kundi humarap sa Senado nang para linisin yung kanyang sarili. Parang doon ito sila, kumbaga doon sila walsa sa mga pahayag ni Marcos. Dahil lumilito na si Marcos, walang utang na loob si Marcos. Dahil alam naman natin, dahil nakasubaybay din ako ng mga panahon na yun ng kampanya, nung nakaraang 2022 election. Si Marcos naman hindi naman talaga siya, kahit siya inaanyahang magpa-interview sa bawat istasyon, sa CB, sa 5, hindi siya pumupunta. Dahil alam niya, bubulihin lang siya, kukutyain lang siya. Yung isang matabang host na lang dun sa GMA7, talagang kungkutyain siya, palagi pag tinatanong siya, lagi kadugsong ng mga pananalita at tanong, anak ng diktador. Ngayon, pag siya kinukumbida, para siyempre, hayag mo dun yung plataforma mo, maraming itatanong sa iyo dun. Hindi si Bongbong Marcos napunta. Pero sa kagustuhan ni Kibuloy, na maglantad si Marcos sa publiko, kung ano yung kanyang mga saloobin. Dahil nga siyempre kakandidato siya maliban dun sa mga pag nangangampanya na sila. Pinabura ni Kibuloy na doon sa kanyang istasyon na TV station na SMN ay lumabas si Marcos. Pumayag naman si Marcos na mapanood natin yun, di ba? May mga video nga ngayon na pinapakita. Ibig sabihin, ito yung tumulong sa kanya. Nung siya nangangampanya pa lang tapos ito yung parang kanyang nilalabanan ngayon. Hindi naman sa ibig natin sabihin kukonsintin kung may mali. Pero hindi ba't iniimbestiga na di hayaan na lang niya. Ngayon siya pa ipapabura siyempre magdadamdam yung tao. At ayan nagiging bungay ng epekto. Nakikita natin. Nakikita mo naman yung mga media na talagang kumakalaban dati sa kanya ngayon. Yun ang kanya parang naroon ang kanya simpatya ngayon. Naroon sa mga dilawan. Doon sa mga naging instrumento para siya magtagumpay at manalo. Parang ito ang kinakalaban niya ngayon ng husto. Ito yung iniisa-isa niyang ibagsak. Parang ganun, lumilito na ganun ang nangyayari. Ganun din na nakikita ko, napapansin ko rin. Tama na lang yung mga traditional media natin. Mapapansin mo, walang bumabatikos kay Marcos sa mga mali ni Marcos. Sa mga pagkukulang ni Marcos kahit alam naman nating lahat na mayroon. O ang ABS-CBN, ang Channel 5, ang GMA7, kahit matahimik lang sila. Pero subukan mo na merong kontrobersyal na lumalabas para kay Duterte, sa mga Duterte at nangungunang ibalita ito ng mga ito.
Highlight pati. Ini-emphasize talaga paulit-ulit nila. Pero ang Marcos administration, tahimik lang sila. O edi siguro itong gusto ni Marcos ngayong maging kakampi niya. At kumbaga nagkakaamuyan sila na hindi kami ginagalaw. Yun namang isa, edi sasabihin din ba? Kami pa, mabuti nga tayo hindi pinapakialman. Iyan ay kinalaban natin ng panahon ng eleksyon. Parang ganun lumalabas na pangyayari ngayon. Kaya ito namang talagang dapat sana pinapakisamahan niya. Ito ang kanyang binubumba. Opinion ko lang. Pero ang lumalabas ito, may kakampi na siyang bago. At sa tingin niya mas mapwersa ito. Ibagsak ko na itong dati kong kasama. Ingrato talaga, di ba? Lalabas na ganun yung mangyayari. Kahit pa sabihin ng kampihan ko rin si Marcos at ibinuto ko ito, sabihin na natin na hindi siyang may pakana. Wala siyang alam dito. O edi dapat kung ano man yung may pasimuno nito at tsak namang alam niya ito. O sasabihin pa natin, hindi pa si Romaldis ang nagpapasimula ng lahat ng ito. Edi dapat sabihan niya. Hindi yung pinapabayaan niya na ganyan ang nangyayari. Nagkakagulo-gulo pagkatapos pag yung medyo nagkakagipitan na parang kumbaga parang nagpapaligtasan na sila ng isa't isa na parang walang alam. Pero hindi naman siyempre mabubulang taong bayan. Kung may nangyayari ngayon sa paano man, hindi man siya ang nagpasimula. Alam ni Marcos yan. Alam ni Pangulong Marcos yan. O, hindi ba? Kitang-kita mo na yan katulad na lang nung pagsasabi niya na dapat harapin ni Kibuloy. Kung talaga nakikipagkaibigan sa isang tao, siyempre gano'n din ang tinginan nila. Kahit tayo maliit lamang na narito sa baba, gano'n din yun. Magdadamdam pagka ako tumulong sa iyo noon ay tapos pagpalagay na natin na may gustong lumiti sa akin, hinayaan mo na. Yun ang talagang bottom line nito. Ang pagiging ingrato. Malinaw yan. Ang mga traditional media noon walang ibang ginawa kundi imbitahin nga si Marcos noong panahon ng kampanya para lang insultuin, para lang kutsain at para lang ilabas yung baho ng kanyang ama ng nakaraang marsyalo. Kaya hindi siya dumadalo noon kahit siya iniimbitahan. Tapos nung isalba siya ng SMNI, ito ang ginagawa niya, ito ang ginaganti niya. Kaya ngayon, sabi ng mga membro ni Kibuloy, nasaan ang hustisya? Masisisiba natin sila. Patas lang ako dito, hindi naman ako ibang relihiyon ko. Ang sa akin lang, siyempre, alam natin, nasasagi din dito ang Duterte. Kakawing permido. Pagka may kinaladkad mo si Kibuloy at ang SMNI, laging kakawin si Duterte dito. At sana nga, kung ano man yung mga dapat baguhin ni Marcos, sana makinig naman siya. Makinig naman siya sa tao. Dahil meron naman talagang dapat siyang baguhin at pakinggan sa mga hinaing ng mga mamamayan. Bago pa man mangyari, yung mga bagay na talagang alam naman natin na nangyayari talaga, nagaganap. Pagka napapalabis ang mga nasa itaas, ang mga nasa kapangyarihan. Ang sa akin lang ang tao, tumanaw ng utang na loob. Kahit hindi lang taran, yung pasimplihan lang ba? O di ba? Kung sa pagsisinungaling nga, may tinatawag tayong white lie. Kahit hindi totoo, para hindi ka makagalit ng isang tao, makapagpasama ka ng loob, magsinungaling ka. Ganun lang yun. Totoo may kasinungalingan at masama yun. Pero kung hinihingi ng pagkakataon, magsinungaling tayo. Para man magalit sa atin yung kapwa natin. Halimbawa, ang isang tao, nakikita mo ng pangit, sabihin mo gwapo. Yun ang white lies. Kung sasabihin ko siya na pangit, magagalit yun. Di ba?